Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, May 14, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Malaki pa rin po ang suporta ng taong bayan sa administrasyon sa ngayon. Resulta ng halalan, protesta nga ba ng taong bayan kontra administrasyong Marcos? Malacanang, dumipensa. Gusto nilang gawin by DDoS ay i-down yung website at itama yung election results website. Comelec website at precinct finder nakatanggap ng mahigit 1 milyong hacking attempts. Namfrel, binigyan ng pasang-awang marka ang midterm polls. I come from a political dynasty. Bibigyan nila ako ng pagkakataon na sumulat, ako yung susulat. Ako yung pinakamagaling sa political dynasty. Vice President Sara Duterte, pabor sa pagsusulong ng batas laban sa political dynasty. At sa balitang showbiz, Dingdong Dantes at Charo Santos Concio, papasok nga ba sa Pinoy Big Brother house? Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Halos sure na ang top 12 senators base sa parallel count ng PPCRV. 2 sa top 3, kaalyado ng mga Duterte, habang 6 lang sa mga pambato ng Marcos government ang nakapasok. Kaya naman para sa isang political analyst, isa raw itong boto ng protesta ng taong bayan kontra sa pamamahala ni PBBM. Bagay na agad namang inalmahan ng Malacanang. Malayong number 1 sa senatorial race ang matalik na kaalyado ng mga Duterte na si re-electionist Senator Christopher Bongo. Sa pinakahuling unofficial parallel count ng PPCRV Transparency Server, mahigit 26 million ang mga botong nakuha ni Go. Tig 20 million mahigit naman sina rank number 2 Bam Aquino at isa pang kaalyado ng mga Duterte sa number 3 si Bato de la Rosa. Pasok din sa Magic 12 ang mga dati na ring mambabatas na sina Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan, Rodante Marcoleta, Ping Lacson, Tito Soto, Pia Cayetano, Camille Villar, Lito Lapid at Amy Marcos. Kung pagbabasehan ang parallel count na nabilang na ang nasa 97% ng lahat ng voting precincts sa bansa, mukhang tapos na ang laban. Lalo't nasa tig 11 million vote lang ang nakuha ng mga nalaglag sa Magic 12. Para sa isang political analyst, ang midterm poll results kung saan 6 lang sa tiket ng administrasyon ang pasok sa Magic 12 ay nagpapakita lang ng kawalan ng kumpiyansa ng publiko sa Marcos government. Hindi natutuwa ang taong bayan sa pagpapatakbo. Gusto nila ng pagbabago. Kung hindi sa 2028, at least umpisa na natin sa midterms. This is a protest vote, plain and simple. Bagay na agad namang sinalag ng palasyo. Naniniwala pa rin po ang Pangulo na malaki pa rin po ang suporta ng taong bayan sa administrasyon sa ngayon. Tandaan po natin ang kahuli-hulihan pong survey ay nagpapakita po ng mataas na trust rating po ng Pangulo. Katunayan, welcome pa nga sa pamahalaan ang pagpasok ng anilay lehitimong oposisyon na tutugon sa totoong kailangan ng bayan. Inaasahan din po ng administrasyon ang presensya ng lehitimong oppositionist. Pero lalabanan po ang mga obstructionist na nagtatago sa pangalan ng oppositionist. Mga obstructionist na maaaring pansarili lamang ang kanilang ilalaban. Target naman ng Comelec na iproklama ang winning senators hanggang ngayong weekend. Ikalawang araw matapos ang botohan para sa 2025 midterm elections, patuloy na hinaharap ng Comelec ang ilang isyung tumatarget sa kredibilidad ng halalan. Partikular na riyan ang problema ng hacking attempts sa kanilang mga sistema. Ang detalye sa balitang A to Z ni Naomi Almohano. Wag naman po, yan na nga lang po yung pinaguhugutan ng ating mga kababayan, malaman yung kanilang mga resulta sa presinto, ipagkakait pa po ba natin sa kanila yan? Iyan ang panawagan ng Commission on Elections sa mga individual o grupo sa likod ng milyong-milyong hacking attempts sa kanilang mga site.
Mula kasi noong May 11 hanggang May 14, nakatanggap na ng 1.75 million hacking attempts ang COMELEC website mula sa 113.71 million visits na naitala. Habang nasa 1.45 million hacking attempts naman ang nai-record na tumatarget naman sa COMELEC Online Precinct Finder. Ang nakikita po namin gusto nilang gawin by DDoS ay i-down yung website at idama yung election results website. Dalawang uri rin ng hacking ang na-monitor ng COMELEC. Una, ang Distributed Denial of Service o DDoS. Ang SISTE, dudumugin ng website para harangin o barahin ang pagpasok ng iba pang users at magsanhi ng traffic na kalaunay naman ma-down ang website. Pangalawa, ang direct hacking. Ang layo nito, direktang i-down ang bawat website. Pero pagtitiyak ng komisyon, agad nila itong naresolba. Yung security in place na nilatag ng DICT at ng COMELEC Cybersecurity Division, gumagana naman po. Ayon pa sa komisyon, pinaka-nasubok ang kanilang paglaban sa misinformation at disinformation sa midterm elections na ito. Hindi lang online kundi maging noong botohan nitong Lunes. Marami kasing nagreklamo na mali raw ang nakalagay sa resibo ng kanilang boto. Kaya hamon sa kanila ng COMELEC. Ilagay natin sa legal na proseso. Please po, mag-execute po kayo ng sinumpaang salaysay. Samantala, nilinaw ng poll body na hindi sila magsasagawa ng early proclamation sa pagkasenador at partido, kahit pa mabilis ang proseso ngayon ng canvassing. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kaunting certificate of canvass na lang ang hinihintay matapos ng National Board of Canvassers. Ngayon naman, hopefully, sana nga maka 100 tayo para maging 158 man lang. Kasi ang ating pong lahat ng COC sa buong bansa at kasama yung abroad ay 175. Kaya ang target ngayon ng komisyon matapos na ngayong Huwebes, Mayo 15 ang canvassing. Ito'y para magproklama na ng mga nangunang senador at partido sa weekend. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Tapos na nga po ang botohan pero ang mga bakas ng halalan nariyan pa at nagkalat. Ang tinutukoy natin ay ang sandamakmak na campaign posters. Ang MMDA nagsimula na sa kanilang Oplan Baklas. Sa Marikina naman, umabot na sa 13 tonelada ang binaklas na posters ng local government sa unang araw pa lang ng operasyon. Ano naman kaya ang gagawin sa toneladang basurang ito? Alamin sa Balitang A to Z ni Kim Salinas. Umarangkada na sa ikalawang araw ang Oplan Baklas ng Marikina Local Government. Maliit man o malaking mga poster, baklas lahat bilang pagtatapos ng eleksyon. Operation Baklas, naka 13.71 tonelada na tayo na nakakolekt ang campaign materials o equivalent sa 40 truckloads naman po. Target namin dito sa Marikina City na 10 araw. So hanggang May 23 matapos na natin yung pagbabaklas ng mga campaign materials. Doble kayod ang mga kawani sa pagbabaklas ng mga campaign posters mula alas 5 ng madaling araw hanggang alas 9 ng gabi. Diretso ang mga binaklas na poster sa kanilang dump site para sa lansanin at dalhin sa Material Recovery Facility. Mga ka-A2Z, mula sa mga campaign posters na tarpaulin at plastic, matapos itong lutuin, magagawa na ito na 10 hanggang 20 pirasong armchair na magagamit sa mga upuan ng mga estudyante at hindi naman big pavements, bricks at paso na ginagamit sa mga park ng Marikina LGU. Gigilingin muna ang mga poster na gawa sa tarpaulin at plastic bago paghaluin sa isang makina. Iloload na po natin yung pinaggamitang mantika na 10 kilos. Mainit na po siya. Yan. Iloload naman po natin yung plastic or kaya tarpaulin, yung pinagsamang tarpaulin at saka plastic. Lulutuin sa init na hindi bababa sa 100 hanggang 150 degrees Celsius at hindi pwedeng sumobra ang init upang hindi magliyab. 4 to 5 hours. So finished product na po siya. May bababa na siya para maging eco-brick, para siyang clay na isasahod yung molde. Dahan-dahan siyang napaplat din dun sa mold. Malaking tulong nila ito sa lungsod, hindi lang sa kalikasan kundi maging sa mga residente ng buong Marikina. Yung mga basura sa ibang lugar, dito sa Marikina, kapaki-pakinabang. Meron siya yung parang behavioral change sa mga tao.
na nagkakaroon siya ng impact nung talagang mag-segregate sila kasi may pupuntahan po siya talaga. Sa ibang bahagi naman ng Metro Manila, tambak na basura rin ang bumungad sa mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority matapos ang botohan. Umabot sa 6.10 tons ng mga basura ang nakolekta ng MMDA at ang pinakamarami ay mula sa Malabon na nasa 1.48 tons ng basura. Nagsimula na rin ang Oplan Baklas ng MMDA at lahat ng kanilang makukuhang mga campaign posters ay idodonate nila sa Tahanan Walang Hagdanan at Eco Waste Coalition. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Higit na mas payapa ang eleksyon ngayong taon kumpara sa nakaraang halalan ayon sa Philippine National Police. Sa tala, aabot sa 46 ang naitalang election-related incident mula January 12 hanggang May 12. Mas mababa kumpara sa 105 insidente sa barangay at SK elections noong 2023. Pero mas mataas naman kumpara sa 27 naitala noong 2022 national polls. Gayunpaman, iginiit pa rin ni PIO Chief Police Colonel Randolph Tuanyo na mas tahimik nga ang eleksyon ngayon at walang naitalang failure o postponement sa amang panig ng bansa. Nanatili namang pinakamaraming election-related incidents ang BARM at ABRA. Tapos maantala dahil sa halalan, ilulunsad na ng Department of Agriculture ang 20 pesos na kilo ng bigas sa mga kadiwa stores at iba pang piling palengke. Simula na po yan ngayong Huwebes, May 15. Naantala nga ang pagpapatupad ng programa dahil sa COMELEC ban sa pamamahagi ng ayuda sa panahon ng halalan. Abot sa 32 lang naman na kadiwa sites sa Metro Manila at karatig lugar ang magbebenta ng 20 pisong bigas. Dumagsa naman ang mga mamimili sa soft launch nitong Martes. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara, marami ang natuwa sa presyo at ganda ng kalidad ng bigas. Matatandaang naglaan ng 5 bilyong piso ang gobyerno para sa subsidiya ng mahigit 370,000 metric tons ng bigas hanggang Disyembre. Magsasayang sana kami kaso wala na yung 20 kaya napilitan kami ng Sana sa susunod po, hindi lang yung price, yung mayroon items, di ba? Kasi kung price, madali yung item ang problema. Isang nakakakilig na pagbati para sa Kim Pao fans. Ang birthday greeting ng kapamilya star na si Kim Chiu para sa ka-love team na si Paolo Avellino. Sa Instagram, makikita ang ilang shared post ni Kim kasama si Paolo Avellino na may kalakip na birthday message. Mas kinilig pa nga ang fans nang tawagin ni Kim na boss si Paolo na para sa mga tagahanga ay sweet at cute ang datingan. Matatandaang nagkasama ang dalawa sa hit teleseryeng Linlang ng Kapamilya Network at muli namang nagtambal sa blockbuster hit movie na My Love Will Make You Disappear nitong Marso. Happy birthday, Paolo! Susunod! NAMFREL, binigyan ng 7 out of 10 o pasangawang marka ang nangyaring midterm elections bunsod ng mga pumalyang automated counting machines. At Vice President Sara Duterte nais na maipasa ang panukalang batas na magbabawal ng political dynasty sa bansa. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Sugatan ng 6 na katao kabilang ang isang pulis matapos ang banggaan ng 4 na sasakyan sa EDSA Quezon Avenue Tunnel sa Quezon City madaling araw ng Miyerkules. Ayon sa Quezon City Police District, nagsimula ang insidente nang magtalo ang 2 UV Express drivers sa loob mismo ng tunnel. Habang inaayos ng isang pulis ang gulo, ay sumalpok naman ang isang bus sa mga nakahintong sasakyan, kabilang na ang isang motorsiklo. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng pulisya ang bus driver at maaaring harapin ng kasong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries. Binigyan ng 7 out of 10 o pasang-awang marka ng isang election watchdog ang nangyaring midterm polls
bunsod ng mga pumalyang automated counting machines. Dito rin nila isinisisi ang matagal na pag-transmit ng election returns sa transparency server na posible nilang maging sanhi ng pagdududa sa nangyaring botohan. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Yung system ng AES siguro nasa 7. Yan ang ground ng election watchdog na National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL sa ginamit na automated counting machines o ACM nitong eleksyon. Ayon kay NAMFREL Chairman Lito Averia, dahil sa problema sa ACMs na antala ang pagboto ng ilan. Halimbawa, nag-feed ng balota, biglang maghahang, no? Biglang titigil yung makina. Meron ding kaso ng paper jam. Merong kaso na marumi yung tinatawag naming scanning bar. Nasa loob yun ng makina. Nauna nang sinabi ng Commission on Elections sa COMELEC na mainit na panahon ang isa sa naging dahilan ng pagpalya ng ilang makina. Pero sapat naman ang kanilang units na pamalit sa mga palyadong counting machines. Sinabi ng NAMFREL na inaasahan nilang may ganitong senaryo lalo't doble ang init sa loob ng polling precinct. Pero kung si dating Information and Communications Undersecretary at Cybercrime Investigation Center Executive Director Alexander Ramos ang tatanungin, posibleng hindi sapat ang testing sa mga makina. Yung makina, totoo nagkaroon ng stress test. Talagang bubugbugin mo yung makina, susubuhan mo ng maraming papel. Problema, yung area kung saan ginagawa yung malamig. Oo, hindi siya real environment sa polling place. Isa pa sa dahilan kung bakit hindi perfect na marka ang binigay ng election watchdog ay dahil matagal bago nila natanggap ang mga election returns o ERs. Between 7:15 and 8:56, walang pumapasok na election returns doon sa mga servers nung mga recipients ng PCRB. Kasi ng COMELEC yan. Oo. Samantala, doon naman sa COMELEC server, pumapasok yung election returns. Supposedly, sa bagong network design, diretso ang transmission ng VCM or ACM machine, kung saan tayo nagsubo ng ating mga balota, magta-transmit siya diretso doon sa transparency server. Babala ng election watchdog, hindi malayong pagmulan ito ng pagdududa ng mga kandidato lalo na ng taong bayan. Siyempre, yung period, yung gap na yon, may mga malilikot na yung utak na, uy, baka may dagdag bawas na. Dahil dito, gustong malaman ni dating DICT Undersecretary Ramos kung may ganitong issue rin ba sa local votes. Aalamin ng grupo ang posibleng dahilan ng naturang issue sa pulong kasamang COMELEC at election watchdog sa post-election reviews nito sa mga makina at source codes na ginamit sa halalan. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Patuloy na pinaghaharian ng ilang prominenteng angkan ang posisyon sa gobyerno mula sa maraming lugar sa bansa matapos ngang manalo sa 2025 midterm polls. Pero ilan din namang miyembro ng tinaguriang political dynasties medyo nalusaw ngayong eleksyon. Ang Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Ang halalan ay pagkakataon ng mga botante na palitan ang muka ng politika sa kanilang bayan. Pero para sa maraming lugar sa bansa, tila ayaw nang magpalit. Tulad na lang sa Davao City kung saan muling namayagpag ang mga Duterte. Panalo bilang mayor si former President Rodrigo Duterte. Vice Mayor ang anak na si Baste Duterte, Congressman ang isa pang anak na si Pulong at ang apo nito kay Pulong na si Omar Duterte, kongresista rin sa kabilang distrito. Sa Batangas naman, balik sa pagkagobernador ang batikang aktres na si Vilma Santos Recto. Ang bunso niyang si Ryan Christian Recto, wagi rin sa congressional race sa Lipa City. Samantala, naghahari pa rin ang mga pamilya Remulla at Revilla sa probinsya ng Cavite na tila pinaghahatian lang ang mga posisyon. Mula sa governor, vice governor, ilang kongresista at maging mayor na mga bayan doon, Remulla o Revilla lang ang apelyido. Maraming salamat po sa inyong tiwala at suporta sa Halalan 2025. Maasahan niyo po na malinis na serbisyo. And I'm looking forward to serving another term and pushing our advocacy so that we can help more of our constituents in the Senate. Sa Camarines Sur naman, hindi pa rin naaalis ang mga Villafuerte. Nag-iikutan lang ng posisyon sina El Rey Villafuerte, Migs Villafuerte at Luigi Villafuerte sa pagka-governor o congressman, depende sa term limits. Sa kabilang banda,
Tila nagsawa na ang Las Piñas City sa pamilya Villar matapos namang maipanalo ng councilor ng lungsod na si Mark Anthony Santos ang congressional race ng nag-iisang distrito ng lungsod na pinagharian ng mga Villar mula pa noong 1960. Nakalikom si Santos ng 108,000 votes laban kay Senator Cynthia Villar na nakalikom lamang ng 78,000 votes. Pero para sa maraming lugar sa bansa, hindi pa malinaw kung kailan at kung mabubuwag pa nga ang mga tinaguriang political dynasty. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Matapos muling manalo ang pamilya Duterte sa Davao, suportado ni Vice President Sara Duterte ang panukalang batas na tutuldok sa political dynasty sa Pilipinas. Yan ay kahit pa isa siyang miyembro ng maimpluwensyang angkan sa Mindanao. Ayon kay VP Sara, kaya niya raw isulat ang anti-dynasty bill, lalo't bahagi siya nito. Nang tanungin naman kung ilang miyembro ng isang dinastiya ang papayagang makaupo. Iginiit naman niya na wala pa siyang ideya dahil hindi pa niya naisusulat pero game na game daw siya. Bunsod ng halalan, lumobo sa 6 ang Duterte sa pwestong pamahalaan mula sa 4 lamang bago ang eleksyon. Nais ni Vice President Sara Duterte na maipasa ang panukalang batas na magbabawal ng political dynasty sa bansa. Hindi automatic yon na parang tipong pag-anak, asawa, kapatid, pamangkin, automatic na. Absent a law, that is the most that we can do as voters. Question the capacity and the competence of the candidate. Hindi pa man napoproklama sa posisyon, nagpahayag na si incoming ML Party List Representative Attorney Leila De Lima na siya ay sasali sa House Prosecution Panel para sa nalalapit na impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ayon kay De Lima, nakausap niya si House Speaker Martin Romualdez nitong hapon at kinumpirma niya ang pagsang-ayon sa suhesyong sumali sa pag-uusig. Matatandaan si De Lima ay ipinakulong ni former President Rodrigo Duterte sa akusasyong dawit siya sa droga, bagay na napatunayan ng mga korte na wala namang basehan. Samantala, muling dumistansya ang Malacanang sa issue ng impeachment trial ng ikalawang Pangulong Sara Duterte. Sa press briefing ngayong araw, itinanggi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang umuugong na alegasyong tinatrabaho umano ni Pangulong Ferdinand Marcos ang impeachment ng dati niyang kaalyado sa UNITEAM. Hindi na rin nagkomento ang palasyo sa tanong kung paano kaya makakaapekto sa impeachment ang mga bagong nahalal na senador. Wala pong anumang balita patungkol sa pagpursu ng Pangulo sa impeachment or sa impeachment trial ni VP Sara. So yan po ay ating tinututulan at pinasisinungalingan po. Wala pong sinasabing anumang pagkumpiyansa na para mapatalsik o matanggal sa pwesto ang Vice Presidente. Nakahanda si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na makipag-usap ng harapan kay Russian President Vladimir Putin sa Ankara, Turkey ngayong Huwebes para talakayin ng ceasefire sa gitna ng mahigit 3 taong digmaan. Gayunpaman, hindi pa tiniyak ng Kremlin kung dadalo si Putin, pero giit ni Zelensky, kay Putin lang siya maaaring makipag-usap para sa ceasefire dahil si Putin lang daw ang may kapangyarihang magdesisyon. Babala naman ni Ukrainian President sakaling hindi sumipot si Putin, patunay anya ito na ayaw niyang tapusin ang digmaan. Nananawagan din si Zelensky sa Europe at US na ituloy ang bantang mas mabigat na sanction laban sa Russia sakaling umurong si Putin. Tatandaang huling nagkita ng personal sina Putin at Zelensky taong 2019. Sa aming pagbabalik sa showbiz, 2 bigating celebrities na sina Dingdong Dantes at Charo Santos Concho papasok nga ba sa Pinoy Big Brother House? Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Usap-usapan ngayon ang 2 bigating celebrities na pumasok sa Pinoy Big Brother House na abangan this week. Sino kaya sila? Samantala, PBB ex-housemates, kabilang na ang Ackley duo, nag-mini reunion sa labas ng bahay ni Kuya. Ang chika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia.
Hook na hook ka na ba sa twists and turns ng PBB Celebrity Collab Edition? Well, may bagong pa-reveal dahil may new house guest na pumasok sa bahay ni Kuya. Sino sila? Sila lang naman ang Dongcha Love Team. Yes, you heard it right. Ang only we know stars na sina veteran actress at former ABS-CBN President and CEO Charo Santos Concho at Kapuso Primetime King na si Dingdong Dantes. Sa teaser ng PBB sa kanilang social media page, makikitang pumasok na ang dalawa sa bahay ni Kuya para magbigay ng pagkakataon sa mga housemates kung sino-sino mula sa kanilang mga mahal sa buhay ang makakabisita sa darating na Sabado para sa isang once-in-a-lifetime experience. Maglalaban-laban ang mga housemates para masungkit ang PBB Collab Golden Seats para sa upcoming The Big Carnival Concerts hosted by Dingdong and Charo. Well, abangan na lang natin ang mga ganaps sa bahay ni Kuya para magkaalaman kung sino ang mga maswerteng uupo sa Golden Seats. Speaking of PBB pa rin, tila may mini reunion outside the Yellow House. Sa Instagram, makikita ang ilang snaps na nakita-kita ang ex-housemates na sina Kira, Ralph at AC along with Kapuso artist Ashley, Charlie and Josh na magkakasama para sa wildcard round. Ibig sabihin, may chance ang ex-housemates na makabalik muli sa bahay ni Kuya. Pero isang pares lamang ang papayagan. Isang kapamilya star at isang kapuso star. Ang daming ganap! Sino kaya sa tingin ninyo ang deserve na muling makakapasok sa PBB House? Abangan! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Trending ngayon sa social media ang Supernatural Challenge. Marami na ang kumasa dyan at isa nga ang birthday boy na si James Reid. Panoorin. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya na inspirasyon at pag-asa, maritong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa kolumnistang si William Sapphire. Ang sabi niya, sa panahon ng tungkulin, doon nasusubok ang pagkatao. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!